So yun nga, ang ibig kong sabihin dito, Asteria, yung sitwasyon ng pag-aaral mo, ano na ba? Pero mas magastos ngayon ng second year. Bakit? Ano nasabi? 3 major namin. So, 3 beses tayo magluluto. Mahirap yan, ano? Kasi unang-una ay medyo magastos. Tama? Opo. Ayan, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano? At ayan, nandito tayo kay Asteriami, yung isa sa estudyante natin na inaantabayanan din, ano? At kukumustahin natin at i-update po natin. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo ko sa pakikipagkwentuhan muli dito kay Asteriami. And let's go! Hello po. Hello. Kumusta nanay? Si asahin sa taas. Si Asteria. naman. Oh, di ba ito yung kapatid ni Asteria? Nandito to. Akala ko nasa bulan na to. Wala man. Nagano lang nag-event yung mag-asawa. Ah, okay. Yun nga, ate. Ano pangalan ulit ni nanay? Susana. Nanay Susana. Ayun na, yun nga. Ang pagkakaalam ko ay nasa bulan ang nanay nito. Nanay din ni Asteria. Wala po. Nasaan na? Nag-tsaga sila dyan sa nag-event. Oh, nandito na pala to. Ikaw, ate Asteria, kumusta ka na? Inilagay mo nga ito dyan sa ano? Anong latest natin na problema? Lang tayo. Ano? Anong latest na problema? Gamit. Mga gamit lang. Mga gamit sa? School. So, pwede ka bang magkwento about sa sitwasyon ng pag-aaral mo? Naantok pa ako. Inaantok ka pa? Bakit kinaantok? Oras na kami umuwi dahil sa festival. Dahil sa festival. Anong festival yan? Tapos ng piyesta rito ah. Ay, hindi pa pala no? Bukas. May piyesta pala rito no? Dyan sa bayan. Oo, sa mismong Donsol ano? Yes. 1819. 1819. So, yun nga. Anong festival yun na sinasabi mo? Butanding. Butanding. So, ginawa kang butanding. Hindi. Ay, Dancer. dancer. Abay, lahat na yata kayo dancer dito ng mga scout ko ha. Abay, ayusin ninyo pagiging dancer ninyo ha. Baka mamaya kung saan kayo mapunta niyan. So, ibig sabihin puyat ka. Okay. So, yun nga. Ulitin ko, Asteria, kumusta ang pag-aaral? Katatapos pa lang ng recognition. Tapos nagpa-enroll naman ng isang araw. Yun tayo. So, ano yung mga kailangan mo dyan? Sira na yung black shoes ko. Sira yung black shoes mo. Ano pa? Yung need yung pang-refill sa notebook. Tsaka yellow pad. Ano yung pang-refill sa notebook? Yung tayo sinusulatan mismo para din ako bumili ng mismong notebook. Yung pang-refill lang. Oh, so bakit kailangan mo mag-refill? Wala nang laman yung notebook ko. Ha? Wala nang laman. Wala nang laman. Eh, paano kung bumili ka lang ng notebook? Di, mas mas mura yun tayo. Mas mura. Kasi isahan lang yun. Okay. Bibili lang ng pang-refill. Okay. So yun nga, ang ibig kong sabihin dito, Asteria, yung sitwasyon ng pag-aaral mo, ano na ba? Okay lang po tayo. Nakaraos na first year. Nakaraos ng first year college. Apo. So ano ang next mo? Second year college, di ba? Sa Apo. ngayon, pasukan. Second year. So yun nga, ulitin ko, yung sitwasyon ba? Ano ba ang pwedeng maging ganap sa pag-aaral mo? Ano ba ito? Tuloy-tuloy or ano? Tuloy-tuloy tayo. Kasi, pero mas magastos ngayon ng second year. Bakit? Ano sabi? 3 major namin. So, 3 beses tayo magluluto.
So ano yung ano mo, cookery? Opo. Ang course mo? Mahirap yan, ano? Kasi unang-una ay medyo magastos. Tama? Opo. So si nanay, Susana, kaya naman nanay na suportahan ang pangangailangan nito ni Asteria. Palagay mo nanay, Kaya naman kung kakayanin. kaya kung Kaso, kakayanin. Kaso mahina ngayon Mahina mo. paghanap buhay. So ano yung pinaka-main mo na hanap buhay nanay sa ngayon? Dati kasi maganda yung hanap buhay. Ngayon wala na. Mm-mm. Wala na talaga. So ano yung pwede mong pagkakitaan dito nanay? Wala. Wala rin. Wala. So ano yung mga pinaghahanap buhayan mo nanay dati? Dati, minsan nagparapol ako. Kung, kadalasan. Ano yung parapol na yun Kumita nanay? lang kasi ako doon sa rapol ng mga 150. Ano yung, okay na. ano yung parapol na yun? Like ano? Yung para sa mahihirap ba, yung konting grocery lang, halagang 5 piso or 10, nakakakuha na sila ng maraming grocery. Okay, pero isa lang mananalo. Isa lang po. Yung minsan, halimbawa, halagang 10 pesos, 2 na napapanalo doon. Hindi, I mean, ibig sabihin, ang tanong ko dito nanay, saan mo dinadaan ang ganitong sitwasyon na kumbaga may panalo, may taya? Ano ba ang pamamaraan mo diyan nanay? Sa halagang 10 piso, 2 nang nananalo. Ibig ko sabihin, 2 pamilya. Hindi naman yung para sa akin talaga ang ano ko lang doon, reason ko lang doon. Kasi, yung halimbawa, yung pamilya yung nananalo, hindi nila mabili-bili yon sa halagang 10 piso. Okay. Yung grocery na yon. Kasi magwo-work, yun na grocery, yung 500. Worth of Worth, 500 pesos na grocery. opo, papatayaan ko po yun ng ng 10 piso. Okay. Ngayon, yung number ko doon, lang, 1 to 70. 1 to 70. So saan ninyo ito dinadaan? Sa lang po yan, bulletin. Sa bulletin, yung parang Yung sa... number sa bingo. bulletin yun, parang bingo. Okay. Sarili kong bula. Sariling bula. Para nakikita ng tao ang pagbula. Okay. Walang daya, So, ibig sabihin, pag binubula nyo ito nanay, nakaharap yung nakataya. nasa harapan ng mga tumaya. Oo. Okay. Yung yung makaharap lang. Pero yung iba naman, hindi. So, parang sila, parang mayroon ng testigo. Testigo. Okay. Ng number na ganun ang lumabas. Okay. Na number. So, ibig sabihin, yun yung hanap buhay mo Yun ang hanap or buhay ko. pinagkakakitaan. So, sa ngayon, Kahit wala ako dun kapital, di ba magkakapital ako ng halagang 500, wala akong hawak na 500, ganun. Kung kuha ko ako dyan sa mga tindahan lang, dito lang, sa tindahan lang, kasi ang patay ako dito lang din. okay. Kumukuha ako dyan sa, humahango ako sa tindahan, ang pagkatapos magbula, saka ko babayaran doon sa tindahan. Yung grocery halagang 500. Okay. Yung grocery naman, ibibigay ko doon sa nanalo. Nanalo. Tapos, yung kita ko din doon, is nasa 150 lang. Yung para sa'yo na yun. Yung para sa akin. Okay. Tapos, ngayon po, wala na ako pinagkakakitaan o dahil na ako nagparapol. Tapos, nagtsatsaga na lang po ako sa paglabada. Okay. Kung mapasukan pa ako ng labada, kung aaraw-arawin ko yung labada is, mahirap naman yung pinasukan ko naglalabada, kunti man lang din ang kita nila. Kaya siguro kung araw-arawin ko is 50 pesos lang ang isang araw. Yun lang. Ang bayad. Ang bayad, maliit. Pero, ang ginagawa ko na lang para malaki-laki man din, ginagawa ko ang kada week, isang simana na labahin, kaya nagiging 400 po yun. Okay. So, yun nga nanay, kasi yun ang kwento mo ay nasubukan mo naman halos lang. Ngayon, sa palagay mo nanay, ano yung pwede mong or naiisip mo na additional or kumbaga pwede mong pagkakitaan sa panahon ngayon dito? Kung sa pagkakakitaan po, yung halimbawa naka-steady po yung ipupuhunan, siguro mag-aalaga na lang po ako ng halimbawa baboy. Nako, matagal-tagal yun nanay. Mga 3 months lang po kasi.
Tapos malaki pang gastusin nun. Oo. Unang-una, magpapakain ka pa, magpapakain. di ba? Oo, Dapat magpapakain. may income ka din doon. Oo, may suporta Ganon ka din. na Oo, pagkain. pagkain. Kailangan may kita ako doon sa pang-araw-araw. So, yun nga, no, kasi napakahirap na nga pwedeng paghanap buhayan dito, lalong-lalo na sa maliit na alaga. Mm. Yun ang pinakamahirap. Kaya, yun nga, tinatanong ko dito kay Asteria kung ano sa pakiramdam niya yung sitwasyon ng kanyang pag-aaral bilang isang ngayon ay second year college na. So, yun ang pinakamahirap, di ba, Asteria? Kasi Opo. mahirap ang sitwasyon ninyo. Unang-una, ako naman ay hindi ko naman nasusuportahan kayong mga estudyante dito. Na tama na, kung ano yung konting pangailangan ninyo na alam kong kaya ko, yun yung naibibigay ko. Na alam ko na sa loob ng 1 year or first year college mo ay sa palagay ko parang ilan-ilan lang o magkano lang ang naitulong ko sa iyo, di ba? Bilang na-assign dito na scouter sa Dunsol. Kaya ikaw sa palagay mo ano yung sa tingin mo na sitwasyon sa pag-aaral mo? Kaya ba? As in kaya? Kaya tayo. So yun nga sa kadahilan na ano yung iniisip mo na kaya mo. Pwede mo bang ma-explain? Pwede ko bang Kaya. malaman? Kaya tayo sa when it comes to sa ACADS, sa financial lang talaga ang Ang pinaka kulang. Pero ganun pa man, katulad nga ni Glaze na ngayon ay third year college na rin. So, talagang nagsakripisyo din yung kanyang nanay. So, ito nga, nakikitaan ko sa si nanay na iyong lola ay nagsasakripisyo din. So, ganun lang nanay, total, malakas ka pa naman. Kung ano yung sa tingin mo na ay pwede mong pagkakitaan para masuportahan ang pag-aaral ni Asteria, ay tuloy-tuloy lang po. Siguro po, Tatay Papsi, yung po, panahon na siguro para magtulong ako sa kanila, yung mamasukan pa ako ng kasambahay. Oo. Yun lang po ang paraan ko Basag din, doon para itakpan mo na. kasi nawawalan din basag akong na. gana dito kahit anong kilos mo dito maghanap buhay wala din. So dito sa atin, dito sa Lunsol, meron kang pwedeng pasukan bilang isang kasama Kung meron pong kukuha, papasok pa ako. Pero kung wala naman po, sa ibang lugar. mahirap kasi basta-basta ka na lang i-offer mo yung sarili mo para magtrabaho lang ng ganun. Dapat may kukuha ko sa iyo. Okay. Ganun. So nangangailangan ka ng kumbaga ahente na opo. pwede kang Oo. ipasok ng yan. trabaho. Kung halimbawa nanay sa bandang Albay, gano'n, o bandang Daraga, gano'n, Legazpi, Ang pwede ka kaso naman po, siguro, no? Ang kaso po tay, hindi po ako pinapayagan yan. Kahit anong nito, kaayon ko. Yes, Hindi Teria. yung Nung, kasama ko dito sa bahay. nung kinakasama mo, Mhm. ayun lang ang problema. Pero ano naman ang trabaho ni tatay? Ang gusto naman kasi, lagi ako mag-asikaso dito, katulad nito, pag wala ang mama. Ito. Oo, yung maliit, walang mag-aano. Pero okay naman siguro nanay kasi nga baka na ano naman yung hanap buhay ni tatay, stable naman. Wala man po siyang anak buhay na Ay, di. pamangkin. Eh di ganun na lang nanay, pag-usapan ninyo no. Kasi sa Hindi sitwasyon naman nga. po siya naglaot. Dahil naman po siya, dati naglalaot siya. Ngayon hindi. Ngayon, may ini-extrahan lang siya dahil gagamitin yung bahay doon. Kaya nagpupuro pintura-pintura. Pagkatapos nun, wala na. Wala na naman. Mhm. So, yun ang pinakamahirap niya nanay. Pero para sa akin, pag-usapan niyo siguro maigi ni tatay kung ano yung sitwasyon at makakabuti lalong-lalo na sa iyo umaasa itong si Asteria. Diba? Ano po? So, ganon, Asteria. Dito ba sa pinapasukan mo, merong tuition fee? Wala po. Pag-assist ka lang tayo kung anong kailangan sa laboratory. Oh. Pero every sem may binabayadan. Pero ano lang po, mga 100, ganun. Every sem. Opo. So, nung natapos ka ng first year college ka, no? Na ngayon nga ay papunta ka na ng second year. Sa palagay mo ba, sa total ng nagastos mo sa loob ng isang taon sa first year mo, mga magkano sa palagay mo? Ano lang tayo, mga nasa, lang. Ay, yung lahat-lahat. Yung lahat-lahat, Sa kabuuan. first year.
Nasa ano tayo, nasa sobra 2.5. Doon na po. 2.5 kasi yung uniform nga, Mm-mm. yung PE, yung Mm. uniform ko. Mm-mm. Tapos yung pang-lab na uniform. Mm-mm. Tapos yung every sem na binabayadan. Tapos yung pag nagla-laboratory kami. So ibig sabihin, umabot din ng almost 2,500 o sabihin na natin 3,000 sa loob ng ng- isang taon. Opo. Okay. So, okay na yun. Kaya naman. Pero ano yung pinakamahirap na sitwasyon sa'yo sa pag-aaral mo? Yun nga tayo, financial. Maliban doon sa pinansyal, ano yung pinakamahirap? Pagpasok mo galing dito sa inyo, transportation, yun talaga, no? Kasi magkano yung pamasahe papuntang school? 40, tapos tumaas ng 50. 50 pesos. So sa loob ng 1 week, sabihin na natin na 6 days sa isang week ang pasok ninyo. Tama? 300 a week. So 1,200 a month. Transportation pa lang yun. Abay, malaki-laki. Antay, nakakatipid din ako kasi may isa akong kaklaseng may motor, yun, nakikisakay ako. Okay. Ano yan? Babae, lalaki? Babae. Si Okay. Mama Margie, yung Oh, yun mama naman namin pala. dun. So ganun na lang gawin mo, no? Siguro pag meron akong budget, hayaan mo pag magbibigay-bigay ako ng kahit pa konti-kunting gasolina every month doon sa nagsiservice or sinasabayan mo sa pagpasok. Basta pag meron lang ako, ha? Apo. And then sa ngayon nga, kaya ako nandito kasi ay inaalam ko yung siyempre papasok ka ng school or magiging second year college ka na, no? So inaalam ko yung pangangailangan mo. So ano talaga yung mga kailangan mo? Yun nga tayo, yung Ulit-ulit yung sapatos, apo, tsaka yung ano yung isa. pang-refill ng notebook. So magkano ang Tapos, total niyan? Inano ko tayo, nasa 265. Ay kaya na ni nanay yan. Meron ka nanay, 265. Kada Yung sinabi niya na kailangan niya ngayon sa pagpasok niya, meron ka na yata. ay ano po, doon po siya maasa doon sa dalawa kong anak. Sinasabi ko sa dalawa kong anak na Pag may kailangan siya. may kailangan siya. So yun nga, Asteria. Tulong-tulong man lang kami. Yun nga, sabi ni Lola mo ay yung tita mo. Ano ba, tita, tito? Tita. Mga tita. Okay. Ano yung pangako nila sa'yo about sa pag-aaral? Mayroon bang pangako? Naging Yung tayo, hindi, kasi may condition kami. Okay. If makapasok daw nga ako sa DL, Ano yung Hindi. DL? Dean's Lister. Then Lister. Opo, sa mga college. Mm-hmm. Bibigyan daw nila ako ng sapatos. Yung Sapatos. rubber shoes, yung pang-PE. Oo. Tapos, yun, nakapasok ako, kaya bibigyan nila ako. So kumbaga, yung kung ano yung ma-achieve mo sa school ngayon ay merong kapalit sa mga tita mo. Mm-mm. Pero hindi ganon ka masasabing may halaga, ganon. So mga ganon lang yung magiging kapalit. So anong trabaho ng tita mo doon sa Manila? Yung isa, nagpapantay ng tindahan. Tindira. Yung isa naman, Yung isa, guard. ay security. hindi pa rin natin kumbaga masasabing pinakamaganda na yung income nila, no? So, tama yun, nanay, na kahit pa paano ay nakakatulong sila. So, hindi natin or hindi nyo pwedeng maasahan talaga as in sa kanila na uhuhugot ng pangsuporta dito. Pero minsan po, tay, yung dalawang anak, umaasa din dito sa akin. Ay, yun Kahit lang. ganun ang pag-income ko. Yun ang mahirap, nanay. Kaya iniisip ko din yun na na sana may mapasukan pa akong Trabaho kasi, talaga. malakas pa ako, kumbaga. Oo nga, kasi kung okay naman na sila, bakit mo pa nga maiisip na magtrabaho or bilang maging isang kasambahay kung okay naman na kung sila? Okay naman sila. Pwede, nanay. So, ganun lang, nanay. Pag-usapan nyo ni tatay. Naghahantay lang ako ng may kukuha sa akin na kaya ang gusto ko lang arawan. Kasi, katulad nung Kumbaga, na stay bata, out. Kumbaga, in and out ka lang. Pagka umaga, papasok ka. Pagka gabi, or hapon, uuwi ka. Yung halimbawa, umaga, pasok ako, tapos matapos ko yun sa isang araw. Arawan ba? Ang trabaho. Ang trabaho. Sana meron pa nun, nanay. Oo. Ang problema kung wala.
dito man sa kigalabahan ko dito, kahit maliit lang ang kita, Sinatsaga mo na lang. arawan yun. Sinatsaga mo na lang. Sinatsagaan ko talaga. Okay. Nakatulong man din sa amin. So, dito tayo, Asteria, kasi yung sinasabi mo na kailangan mo, no, sa school mo. Ano yan? Kailangan na ba? Kailan ba pasok ninyo? June pa tay. June. Baka nagkataon ka sa birthday niya. Birthday ni Asteria? Yeah. Kailan ang birthday niya? June 30. Ha? June 30 tayo. June 30 ang birthday mo. Tapusan. Opo. Katapusan ng June. Grabe, no? Katapusan ng June is, ilan taong ka na? 20. 20. Yes po. May boyfriend na to, nanay? Wala po. Yung totoo. Hindi ko po yan pinapayagan na magka-boyfriend kasi sabi ko, tapusin mo na yung pag-aaral niya kasi yung mga tita niya nga hanggang ngayon wala pa man sila asawa. Ilan taon na yun? Nasa 29, yung isa nasa 26. Abay, mga gurang na. Makukunat na yun, ay. Hindi man po, Oo nga, makukunat. kasi marunong sila magdala ng kanilang Hindi, I mean, ibig ko sabihin, makukunat na yung mga isip nun. Oo. Mahirap nang intindihin mga yun kasi mga tigols na eh. Kasi dinidisiplina ko po sila. Yun ang Ang maganda. pagdisiplina ko po sa kanila, kung mabuti ang makuha yung Mapapangasawa, pangasawa, di mabuti. nay, Kung, pagsabihan mo yung mga anak mo, oo, pinasabihan huwag na silang umabot ng 30 years old. Kasi ang 30 years old ngayon, hindi na tinatanggap. nasa kanila po yan. Oo nga, hindi na tinatanggap mo ng 30 years old. Nasa kanila po Meron- yan. Kung, Meron nga bata tapos matanda. Yun nga ang bagong rules ngayon, nanay. Hindi na tinatanggap ang 30 years old. 67, oo. O, huwag nyo na... bakit man po tayo, yung ako nung mag-asawa, nasa ako 28. mga dalaga pa kamo yun eh. Hindi, yung napangasawa ko nitong mister ko, 28 ang edad ko. Kaya nga, di ba? Noon kasing panahon, walang problema yun. Ngayong panahon, nanay, may Ayaw, rules mga na. bata pa. Oo, may rules na ngayon. May 10 years Pag old na. 30 years old na, hindi na tinatanggap yan. Ewan sa'yo tay. O kaya, sabihan mo yung mga anak mo, mga gurang na pala yun. Kailangan mag-asawa na sila. May manliligaw sila, pero sinasabihan ko lagi sila, kung karapat dapat yan sa inyo, na manliligaw sa inyo, na hindi na kayo maghihirap, hindi kayo pagpapakulugan. Hindi Kasi sasaktan. hindi sasaktan. Yung hindi kayo aabusuhin, katulad ng halimbawa, nagkaroon kayo ng asawa na kayo lang ang titirahan. Ayun lang. Pangit yung gano'n. Oo. Kaya pinagsasabihan ko yan kay Papsi na maghanap ng Maayos na lalaki. Okay. So, kahit gano'n lang. na edad na, Oo. o basta, magiging maayos ang buhay nila. Pinakamaganda niya, nanay, turuan mo sila na maghanap ng lalaki na Afam. apam or di kaya may 3 M. Hindi po, Tatay Papsi, kasi ayaw kong maranasan nila yung Hirap ninyo. hirap na dinanas ng mama niya. Yun, tama yun, nanay. Yung Dapat hirap na makadanas dinanas ng hirap ng ngayon na- nanay nito. Ganon ang ibig mo sabihin. Mas mahirap pa sa atin Mas mahirap yung pinagdaanan mo. Ay, grabe kaysa naman. doon sa mama niya. Ganon? Oo. Okay. Iniwan kami ng mama mi, yung Iniwan? nagdididi pa. Iniwan ka ng asawa mo, Ng mama. Mama. ng mama, Oho, magulang. Magulang ba? ng magulang ninyo. Oho, magulang ko. Iniwan ako ng Ang ibig ko sabihin, Ang mas may may dadanasin, ang dinanas. dinanas mo. Kasi ikaw ay dinanas mo na iniwanan ka ng magulang mo na sobrang hirap. Sobrang Oo. hirap. Sige, nanay, sa next pag-usapan natin yan ha. Kasi ikaw naman yung kwento ng buhay mo ang pag-usapan natin sa next ha. Oo. Pero ngayon, Asteria, yun nga, kailangan mo na ba yung sabi mo na para sa school mo? Di pa naman tay. Hindi pa naman. Pero yun nga, nanay, may budget na ba ito para sa Wala pa. Wala pa. naman po. Yeah. Kaya nga, inuunti-unti ko yung gamit. Oo. Kahit Okay. yung uniform niya, Okay na yun. okay naman yun. Yung gamit naman din sa kinukuha niyang course, meron naman siya pa isa-isa. Mm-mm. Kaya hindi naman siguro ko yung
yung dyan sa school, libre naman yata. Okay. Mga project lang siguro ang May bayad. Magastos na yun tayo second year. Magastos ang Maga- second year. Oo, magbe-baking kami. Maga-food process kami. Ano pa kami ng beverages. Bakit yan ang napili mo na kurso kasi? Yan lang ang dyan. Mayroon. Meron. BTV-TED. Ay, ganun? Pero, connect siya sa teacher. Pero, mag-ano ka sa vocational. Pero, yung iba kong teacher dati sa high school, nag-graduate dyan, nakapasa sa LET. Pero, kung anong allowed doon sa sa school, kunyari, ang allowed doon, Filipino subject, o yun yung tuturuan mo kahit vocational ka. Okay. So, talagang as in, yung sitwasyon ng pag-aaral mo is, kumbaga, hindi mo man siya kurso, pero, kumbaga, tinanggap mo na lang. Practical. Oo, tama yun. Naging practical ka sa iyong kurso sa ngayon. So, ganun lang. Asteria, tuloy-tuloy ka lang sa pangarap mo na pag yan ay natapos mo, totally isa ka ng, anong tawag niyan? Pag natapos mo yan? Graduating. Hindi, pag natapos mo yan na, ano mo sa ngayon, matapos ka ng college, or, ayun nga, pag-graduate ka, ano yung, mo, teacher or ano? Teacher tayo. Teacher pa rin. Opo. Okay. So, teacher ka, ngayon ay pwede ka naman mag-ship ng anong tawag nun? Yung pinaka na Businesswoman. Businesswoman. Okay, businesswoman. And then, pwede ka na rin siguro na yung ano ba yung pinaka main course mo talaga? FSM Foods. Pwede mag-chef. Hindi, yung sinasabi mo na pinaka gusto mo talaga sana. Nursing. Nursing, ayan. Pwede ka naman yan. Ano tayo? So ngayon, siguro bibigyan kita ng konting para sa iyong na gamit, no? Bibigyan kita, ito ay galing kay Ma'am Gina. Siguro naman ay medyo malaki-laking na to sa iyo, no? Medyo malaki-laki na tulong para sa iyo to, no? Magkano ba ang halaga nun? Isa 200. Yes. 200, magkano ba yun? 265. 265. So ibalik mo sa akin yung sukli, ha? Hintayin natin yung rider tayo. Ibabalik ko Okay, sige. Hindi, ano na lang, siguro mas maganda, punin mo na lang din. Bigay ko to dun kay Mama Margie. May utang ako dun eh. O, tingnan mo nanay, binahayaan mo na lang ang utang na tong apo. Saan mo ginastos yung pinangutang mo? Doon yun tayo sa bayaran namin. Nung nagluluto kasi noon. Tapos wala man dun wala pa ako ng pera. Yun. Nangutang ka. Ang Mama Margie. Diba? So, sige lang. At pag meron ako, hayaan mo, at ako ay nag-iikot sa inyo ng mga estudyante dito sa Donsol, lalo ka na. So, congratulations, kasi nga ikaw ay nakapasok sa DL, or ano ba tawag nun? Dean's Lister. So, pangilan ka doon? Ko alam tayo, basta nakapasok ako. Basta nakapasok ka. So, bakit may may basihan sila para makapasok Opo, din? dapat hindi bababa yung grade mo ng 1.7 or 92. Dapat hindi dun bababa. Dapat 92 pataas. Oh, 92%. Opo, pataas. Pataas. Oh, so congratulations. At dalawa na kayo ni Gleisa Monida na ngayon ay nakapasok sa tinatawag na Dean's Lister. Na kumbaga ay mayroong talino sa pag-aaral. So muli, congratulations ha. Pagpatuloy ang pag-aaral. Hindi man nagiging sapat yung tulong ko sa inyo, pero ganun pa man kahit paano nakakatulong kasi nga dahil sa ating mga nagiging kaagapay katuwang dito sa Donsol. So Nanay Susana, maraming salamat din po at sa pag-antabay dito sa iyong anak ha. So ganun lang Nanay ha. At Asteria, tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral. Ano man yung hirap, hindi yan ang dahilan, hindi yan ang basihan para makapag-isip ka na tumigil. Sana makausap ko rin itong yung isang mga po, na kapatid na ito. Si Aryan. Si Aryan. Doon ito sa mama niya. Doon siya sa mama niya, na kanina nga ay pagdating ko na din dito. Kasi ganun bahay. Okay. Pag meron silang trabaho, yung dalawa dito sa bahay. Ganun. So ganun lang ha, Asteria. Tuloy-tuloy ka lang ha. Thank you po. Huwag kang titigil at huwag kang panghihinaan ng loob.
Tuloy lang. Opo. Kasi nga si Glyza ngayon ay third year college na rin. Pinagsusumikapan na makatapos. Opo, Opo. na isa rin sa scout din natin. So ganun lang, Asteria ha. Opo. Thank Nanay. you po. Tuloy lang, nanay ha. Oo. Ayan nyo pag mag-isip kayo kung ano yung pwede nyo pagkakitaan dito. Kasi nga ay pwede naman ako kahit paano magbigay. Pero sa maliit na halaga ha. Pakiano yung mic mo, Asteria. Sa maliit na halaga lang, nanay ha. Okay lang. Basta pag lang, tuloy-tuloy lang kayo ha. Lalo na si tatay ka mo na yung kinakasama naman ay medyo so pag-usapan yung sitwasyon ha. So kumusta pala yung ninyo dyan siya? Okay naman. Okay na po, tay. Inayos Okay na? na po ni Oo. Lola. So Inayos ko. yung umaalog-alog ka man okay na? Inayos ko na. Okay. So hindi ko na sisilipin yan ha. Okay. So yun po no mga kalingap mga kababayan at naayon na kumusta natin si Asteria May na ayun nga ang kwento ay ganun kahirap ang sitwasyon pero ganun pa man ay kumbaga hindi nababaling sa kung ano man itong isip ng bata no na makapagpatuloy at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kaya maraming salamat po sa inyo no sa mga nagiging kaagapay katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol na ayun nga po ay tuloy-tuloy po tayo at binibigyan po natin sila ng konting suporta. Hindi man sapat pero kahit paano ay nakakatulong tayo sa kanila. Kaya maraming salamat po, Ate Dirolan, Ma'am Bertus Woman, Ma'am Gina, Ma'am Jenny Storyban, Ate Inday PB, Miss Anig, Miss Carol Baya, Miss Balin, Kuya Happy Boy, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din kay Madam Mayit Publico, salamat po sa iyo. At siyempre, Ma'am Jinji. Kaya muli, sa mga aking premier, maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye, ingat po tayo parati.